sama-sama pong pinalangin. Samahan niyo po ang inyong paglingkod sa ating pong patuloy na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba sa ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Dakilat mapagpala namin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat sa unang panalangin ng aming puting evangelista, Wildy Estrada Almeida, then Prophet of our loving Lord Jesus. Narito po kami, mahal na Panginoon, sama-sama po namin pinapasalamatan, pinupuri ang iyong banal pong pangalan, sa paglangis niyo po ang banal sa aming pong isinagawa na banal gawain sa lugar po ito. Git, mahal na Panginoon, sa pagkilos ng iyong banal na presensya, ganito din po, mahal na Panginoon, sa aming pag-aaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Hallelujah, bago pong lahat, humingi po kami ng habag at awa. Patawarin niyo po kami sa inyong mga po kami nasumpungan sa aming mga pagkakamali at pagkakasala. Ikaw po, mahal na Panginoon, ang magpala sa mga salita na aming pag-aaralan, mahal na Panginoon. Gamitin niyo po na tuloy pagwala ng bang lingkod. Sa gana akin, wala akong magagawa. Ikaw po maglagay ng mga salita na aking papangaral, amang banal. O Diyos, ito pong sa madalangin namin, sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus, aming sinasuway, anumang uri mga adlang, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, we bless us, O Lord God, in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. At God bless po, mga minamahal, at makabalik po kayo sa inyo po mga inuupuan. At bago pong lahat, ay pinapakabot ko muna po ang mataas na pagpupuri at pagluwalhati, pagsamba sa banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo, at dobleng paggalang po sa ating buting evangelista, Wildy Estrada Almeida, at din po sa mga beloved children at sa mga kapwa manggagawa ko po na aking kasama, at sa lahat po ng ating kumakapatiran sa lugar po ito. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, buksan po natin ang ating mga Biblia dito po sa aklat po ng Hebreo, Kapitulo 6, talatang 10, Hebrews chapter 6, verse 10. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong mga gawa at ang pag-ibig ng inyong ipinakita sa kaniyang pangalan sa inyong paglilingkod sa mga banal, at hanggang ngayon nagsipaglilingkod kayo. Kindly, kung meron tayong Bible reader dyan, Brother Romeo, Brother Janry. Ano mang version? English, Ilocano, or Tagalog? So dito po, mga minamahal, ay sinasabi ng banal na kasulatan na hindi raw po lilimutin ng Diyos ang ating mabubuting gawa o yung ating mga ipinakita sa pag-ibig natin sa Diyos. So lahat po, mga minamahal, ng mga ginagawa nating paglilingkod sa harapan ng ating dakilang Diyos sa pamagitan po ng ating pong pagsasagawa ng banal na gawain ng ating mahal na Panginoon o yung ating pong pagdalo, ito pong lahat, mga minamahal, ay naka-record sa langit. Lahat ng ating mga sinusunod o yung ating mga ginagawa na paglilingkod, ito pong lahat ay naka-record sa langit. Kaya nga po, hindi lilimutin ng Diyos ang ating o yung ating mga gawa at ang pag-ibig na ating pong ipinakita sa kaniyang pangalan. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. So hindi po masasayang, mga minamahal, yung ating pong oras, at hindi po masasayang yung ating panahon, hindi po masasayang yung ating lakas, dahil habang iniaalay po natin ito, habang ipinagkakaloob natin ito, habang inihahandog natin ito, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Hesus Kristo, lalo po tayo, mga minamahal, tatanggap ng pagpapala. At hindi lilimutin ng Diyos ang ating pong mga gawa. At habang ginagawa natin, mga minamahal, ang ganitong paglilingkod, tatanggap po tayo, mga minamahal, ng pangako ng Diyos. At ang pangako ng Diyos, mga minamahal, ay punong-puno ng mga pagpapala. Sabi ng banal na kasulatan, mamaya babasahin natin, ang ating mga ginagawang mabuti dito sa lupa, tatanggap po tayo ng mga pagpapala mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Katulad po, mga minamahal, ng punong kahoy na buhay, ito po'y nagbubunga. Habang ito, mga minamahal, ay buhay, mga kapatid, lalo po itong lumalago, lalo po ito, mga minamahal, nagbubunga.
Ganun din mga minamahal sa ating paglilingkod. Hindi po masasayang ang ating oras, hindi po masasayang yung ating panahon, hindi po masasayang ang ating lakas dahil lahat ng ating mga ginagawang paglilingkod, meron po tayong matatanggap na bunga. Ano po ito? Mga pagpapalang nagbumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Katulad po mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, dito po sa aklat ng Exodo, Kapitulo 15, talatang 26. Dito'y kunana di Exodo 15:26. At sinabi, kung iyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata at iyong didinggin ang kanyang mga utos at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo na gaya na inilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. In the book of Exodus chapter 15 verse 26. And said, if thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and wilt do that which is right in his sight, and wilt give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians, for I am the Lord that healeth thee. Yan ang ating matatanggap, mga minamahal. Isa sa mga pangako ng Diyos na walang ilalagay na karamdaman sa atin. Kung meron man, mga minamahal, meron tayong Diyos na magpapagaling ng ating mga sakit at mga karamdaman. Hindi katulad po, mga minamahal, na mga tao na wala po sa tunay na paglilingkod. Kapag sila ay may karamdaman, kapag sila po, mga minamahal, ay may mga sakit, saan po sila umaasa? Sa kalakasan, kakayanan po ng tao. Ngunit kung ating pagbabasihan, mga minamahal, ang Biblia, may hangganan ang karunungan ng tao. May hangganan, mga minamahal, ang kakayanan ng tao. Ngunit ang kapangyarihan ng Diyos, mga minamahal, ang biyaya at pagpapala ng Diyos, ito po ay walang limitasyon. Unlimited ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Nais mo ng kagalingan, tayo po ay nakatanggap ng kagalingan mula sa ating mahal na Panginoon. Hinanap natin ang kagalingan ng araw sa mga doktor, sa mga albularyo, ngunit tayo po ay naging miserable. Bakit? Walang kagalingan. Kahit tayo po ay tumatawag sa ating nakagisnang Diyos, sa ating nakilalang Diyos nung araw, ngunit walang nagpapagaling sa ating mga sakit. Ngunit salamat sa Diyos, nung tayo po'y sumampalataya, nung tayo po'y tumanggap sa ating mahal na Panginoon, nung tanggapin natin, mga minamahal, ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Jesucristo, na napatawad ang ating mga kasalanan, tinanggap natin ang kaloob ng Espiritu Santo, ang ating mga sakit, mga minamahal, yung ating mga karamdaman, ito po'y pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Walang ipinainom sa ating gamot, walang binigay sa ating mga minamahal na medisina, kundi tayo lamang po ay lumapit, tayo nagpakumbaba, nanampalataya tayo, meron palang Diyos na buhay, meron palang Diyos na dapat sambahin sa Espiritu at katotohanan, at ito'y nasumpungan natin, mga minamahal, sa tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang Ministeryong Jesus Miracle Crusade. At alam natin, mga minamahal, ito'y pinangungunahan po ng ating buting ibanglista, Wilde Estrada Almeda, the end prophet of our loving dearest Jesus. Kaya nga, mga kapatid, hindi po masasayang yung ating pong isinasagawa na paglilingkod. Huwag tayong malulungkot ganitong ating bilang. Kung ang paningin ng tao, mga minamahal, ay ordinary lamang po ito, ating ginagawa, ito po ay simple lamang sa kanila, mga minamahal. Ngunit sa paningin ng Diyos, sa harapan ng Diyos, mga minamahal, ating ginagawang ito ay special. Amen? Bakit, mga kapatid? Dahil sinasamba natin ang ating mahal na Panginoon. Anong hinahanap ng Diyos sa mga tao? Siya'y sambahin, mga minamahal. Siya'y i-glorify. Siya'y bigyan natin, mga minamahal, ng karangalan. Siya'y ating sambahin, mga minamahal, sa Espiritu at katotohanan. Sabi, mga minamahal, ng banal na kasulatan, ang mga bagay na ito, mga minamahal, ay hindi lilimutin ng Diyos. At bawat gagawin natin, mga minamahal, pag-ibig sa harapan ng Diyos, ay merong pong
gantimpala, merong kapalit at merong sukli, mga minamahal, na biyaya. Sabi nga po, mga minamahal, bawat gagawin natin mabuting bagay sa harapan ng Diyos, ito po'y babayaran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Susuklian ng Diyos yung ating pagsasakripisyo. Susuklian ng Diyos ng pagpapala yung ating pong pagtitiis. Amen. Dahil hindi natin gagawin ang ganitong bagay kung hindi natin alam, mga minamahal, ang ganitong bagay. Amen. Dahil tayo po ay binigyan na po ng karunungan. Binuksan ang ating isipan. Nagkaroon po tayo ng tinatawag na open-minded. Ng lahat ng ating ginagawa, mga minamahal, ito po ay kaaya-aya sa harapan ng Diyos. At ang lahat ng ating ginagawa, mga minamahal na paglilingkod, ito po'y kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil nung araw, mga kapatid, ang ating sarili ang nasusunod. Yung ating kalooban ang nasusunod. Ngunit ngayon, mga minamahal, alam natin, Diyos na ang nasusunod. Amen, sa ating mga buhay. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi, mga kapatid, ng banal na kasulatan, hindi lilimutin ng Diyos ang ating mga gawa, ang ating pinapakitang pag-ibig sa harapan ng Diyos. Kaya habang tayo po ay naglilingkod, habang tayo po mga minamahal ay sumusunod, nariyan po mga minamahal, kahit may problema, kahit may pagsubok, kahit na tayo po ay nasa kahirapan, mga minamahal, tayo po ay patuloy sa paglilingkod. Anong sabi, mga minamahal, ng Book of Psalms, chapter 103, verse 4, habang tayo naglilingkod, mga kapatid, doon naman tayo inilalayo ng Diyos. Doon naman po tayo, mga minamahal, iniiwas ng Diyos sa tinatawag na kapahamakan. Maraming mga tao ngayon napapahamak. At marami na po ngayon, mga minamahal, kumakalat ng mga sakit at karamdaman. Ngunit sa mga tunay na mga Kristiyano, mga kapatid, habang tayo po o habang tayo'y maglilingkod sa Diyos at patuloy, mga minamahal, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, walang ilalagay sa ating karamdaman. At ang sabi, ilalayo tayo ng Diyos sa kapahamakan dahil ang ating mundo ay bulok na sa kasalanan. Diba? Marami po mga tao ngayon napakasama. Naglalakad lang dyan, mga minamahal, walang ginagawang masama. Anong ginagawa ng taong masama? Sinasaksak, pinapatay. Pagkatapos pagnakawan, pagkatapos hold upin, pagkatapos kunin lahat ng kanyang gamit, mga minamahal, cellphone, pera, ay iniiwan pang papatayin. Kaya tayo po, mga kapatid, ay pinagpala. Dahil habang tayo po, mga minamahal, ay maglilingkod sa Diyos, nariyan, mga minamahal, yung ating mabuting gawa, nakarecord po sa langit. Kaya kapag sa oras po ng kapahamakan, sa oras po ng kagipitan, mga minamahal, tumawag lamang tayo sa Diyos. Banggitin lamang natin ang kanyang banal na pangalan, mga minamahal. Ilalayo na tayo ng Diyos sa kapahamakan. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya hindi buksan natin, basahin po natin, Book of Psalms, mga awit 103, talatang 4. Dito sa awit, 103:4, na siyang tumutubos ng iyong buhay sa pagkapahamak, na siyang nagpuputong sa iyo ng kagandang loob at ng lumanay na mga kaawaan. Amen. The book of Psalm, chapter 103, verse 4. Who redeemeth thy life from destruction, who crowned thee with loving kindness and tender mercies. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya tayo raw po, mga minamahal, ay ilalayo. Ilalayo tayo ng Diyos sa kapahamakan. Kung dumating man ito, mga minamahal, makita natin kung paano po tayo ingatan ng Diyos. Kung paano tayo iligtas ng Diyos. Marami po tayong mga kapatiran, pag sila ino-hold up, o hold upin yung isang sasakyan, Brother Rene, experience, hold up. Na-hold up lahat mga kasama niya. Pero yung anak ng Diyos, iningatan, hindi siya kasama sa in-hold up. Bakit? Dahil totoo yung ating paglilingkod. Totoo po, mga minamahal, yung ating pong pananampalataya. Habang tayo naglilingkod, nakarecord po sa langit yung ating mabuting gawa. Kaya kapag tayo tumawag, kapag tayo po'y patuloy, mainit sa paglilingkod, tayo iniiwas ng Diyos
sa kapahamakan. Kaya hindi lang po yan ang ating matatanggap na pagpapala. Pagpapalain tayo dito sa lupa, igit sa muling pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, yung rapture, mamanahin natin ang buhay na walang hanggan, na pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sabi mga minamahal, marami pang mga blessing ang ating pong marireceive. Sabi ng Book of Psalms, chapter 62, verse 12, susuklian ng Diyos ang ating pong mabubuting gawa. Kindly, Book of Psalms, chapter 62, verse 12, at ihanda po ang James, chapter 2, verse 25. Dito sa awit, sa 12. Sa iyo naman, O Panginoon, o ang pagkagandang loob, kapagkat ikaw ay nagbabayad sa bawat tao o ayon sa kanyang gawa. Yes. Psalms chapter 62 verse 12. Also unto thee, O Lord, belongeth mercy, for thou renderest to every man according to his work. Yan, tignan niyo po mga minamahal. Sa iyo naman, O Panginoon, ukol ang kagandahang loob, sapagkat ikaw ay nagbabayad sa bawat tao ayon sa kaniyang gawa. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya mga kapatid, nakikita natin, mismo na i-experience natin, kapag tayo po ay nanalangin, kapag tayo po ay nagpuri sa Diyos, hindi tayo umiinom ng gamot, mga minamahal, umaasa tayo sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Di ba po ba mga kapatid, habang tayo nagpupuri sa Diyos, nararamdaman natin yung kalakasan, anuman sakit, anuman ang ating mga karamdaman, alam natin ito'y pinagagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Marami tayong mga kapatiran, tayo po na mga narito, bumilang na ng 15 years sa paglingkod. Ang ilang 10 years na, ang ilan mga minamahal 20 years na, yung iba mga minamahal 20 plus na mga minamahal sa paglingkod sa ating mahal na Panginoon. Kamustahin natin ang kanilang buhay, pinagpalang lubusan. Bakit? Wala ng sakit, wala ng karamdaman. Meron man mga minamahal, manalangin ka lamang sa Diyos. Sabi ng banal na kasulatan, ang panalangin ng taong matuwid, pinakikinggan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga kapatid, sabi nga ng ating mahal na pastor, hindi po masama ang gamot. Hindi po masama mga minamahal ang medisina. Ngunit ang gamot ay para doon sa mga taong walang pananampalataya. Ngunit tayo, dahil tayo may pananampalataya, sabi ng Hebrews chapter 11 verse 6, ang pananampalataya, ito'y kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Walang pananampalataya, hindi niya kalulugdan. Kaya yung mga kinalulugdan ng ating mahal na Panginoon na mayroong pananampalataya, sila'y lalong pinagpapala. Amen. Kaya yung ating paglilingkod, dumadalo tayo, pananampalataya po ito. Bakit? Tumadalo tayo sa lugar pong ito, mga minamahal, dahil meron tayong pananampalataya. Alam natin mga minamahal, merong Diyos na magbibigay sa atin ng pagpapala. Anong pagpapala? Financially, materially, physically, lalo higit mga minamahal, kakaiba sa atin dahil higit tayo pinagpapala sa espiritual na pagpapala. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Sa huling dalawang talata, buksan po natin Santiago o Book of James, chapter 2, verse 25. And Proverbs chapter 11, verse 30 and 31. Brother Romeo, kawikaan yan. Proverbs chapter 11, verse 30 and 31. At sa James muna po tayo. Last two verse yan. James chapter 2, verse 25. Dito sa Santiago, James chapter 1, verse 25. dito ko na nakakapsabi kay Santiago 1:25, ngunit ang nagsiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan at nanatiling gayon, na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagkapalain ang tao ito sa kanyang ginagawa. Yan, purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, kapag ang Kristiyano nakalimot, meron ng reminder ang ating mahal na Panginoon. So hindi tayo mga minamahal doon sa mga tagalimot. Na pagkatapos mga minamahal mapakinggan, ito'y nililimot, mga minamahal o lumilimot. Kundi, sabi ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan at nananatiling gayon,
na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang aong ito sa kaniyang ginagawa. Marami po mga minamahal mga iglesia ngayon. Itinuturo mga minamahal ang salita ng Diyos. Ngunit paglabas nila sa kanila iglesia, nalilimutan na po nila. Bakit? Dahil pwede sila kung saan-saan pupunta. At pag pananambahan nila mga minamahal, doon lamang po sila banal. Doon lamang po sila maliligtas. Hindi. Kailangan mga kapatid, ipagtatrabaho ang kaligtasan. Hindi lang po sa loob ng simbahan. Hindi lang po sa loob ng pananambahan. Kahit saang lugar mga minamahal tumungo ang Kristiyano. Kailangan natin mga minamahal, huwag nating lilimutin ang ating napakinggan. At ang sabi, kundi kailangan tayo laging tagatupad. Dahil ang gumagawa at tumutupad ay pagpapalain ang tao ito sa kanyang ginagawa. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Praise the Lord! Good. Hallelujah! Kaya nga po, habang ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, habang tayo tumutupad sa kalooban ng Diyos, tandaan natin, walang sakit na ilalagay sa atin. Kung meron man mga minamahal, merong Diyos na magpapagaling sa atin. Tumawag lamang tayo sa Kanya na tayo pagalingin. Pagagalingin tayo sa ating mga sakit at karamdaman. Kung tayo naman po ay nasa oras ng kagipitan, nasa oras po mga minamahal ng pangangailangan, merong Diyos na magliligtas at mag-iingat po sa atin. Mga kapatiran natin, mga minamahal, tinatangkaan silang hold upin, bariling, pagsigaw nila sa pangalan ng Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Walang armas o hindi sila tinatablan ng bala. Bakit? Dahil nariyan yung proteksyon ng ating dakilang Diyos. Katulad po ng ating beloved parents in the Lord, ating malapastor, kasama ng 12 prayer warriors, itong darating na October 7, ating pong i-celebrate ang Talipaw Peace Mission na ginawa ng ating buting ebangelista. Walang armas. Nung tumungo po ang ating malapastor doon po sa mga kuta po ng mga abusayap, nung i-hostage sa mga sipadan, at ang dala lamang po, mga minamahal ng ating malapastor at ng mga 12 prayer warriors ay ang Biblia. Alam naman po natin na sila'y galit sa Biblia. Pero nung ipinangaral, mga minamahal, ang salita ng Diyos, at naroon po, mga minamahal, yung kanilang pananalangin, ang kanilang pag-aayuno, kasama tayo dito, mga minamahal, kaisa po tayo. Dahil lahat, mga minamahal, na mga mananampalataya, nakiisa po sa Peace Mission, sa pamagitan po ng pananalangin, pagpupuri, pag-aayuno, ang kapangyarihan ng Diyos lumakit, mga minamahal, nung time na yon. Kaya gaano man po, mga minamahal, yung gawa ng kaaway, ito po'y prinosen ng ating dakilang Diyos na dapat, mga minamahal, ay wala na po ang ating mga pastor, mga 12 prayer warriors po, pero napatunayan natin na ang ating mga pastor ay tunay na propeta ng ating mahal na Panginoon, pinili para sa ating mga minamahal, mangangalaga sa pamagitan po ng walang sawang pananalangin at paninikluhod. Sabi nga po, mga minamahal, ng huling talata, bago po yan, nakita po ng lahat ng mga tao sa ating bansa, pati sa ibayong dagat. Dahil balita nga po, mga minamahal, binabalita sa dyaryo, sa TV, so kung saan-saan, balita, mga minamahal, na napugutan ng ating malapastor, namatay ng ating malapastor, ginawa ng pataba ang mga prayer warriors. Pero nung mabalitaan nila, mga minamahal, pauwi na ang ating malapastor. Kasama ng 12 prayer warriors, walang bawas. Buo silang nakauwi, mga minamahal, pinauwi ng ating mahal na Panginoon. Sa tumuloy, mga minamahal, sa palasyo ng presidente. Nagulat po yung presidente, si former Erap. Nagulat yung dapat wala na. Nakita niya, buhay ang ating malapastor kasama ng 12 prayer warriors. Kaya sabi ng huling talata, mga kapatid, Kawikaan, Proverbs chapter 11, verse 30 and 31. The book of Proverbs chapter 11, verse 30 to 31. The fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. 31. Behold, the righteous shall be recompensed in the earth, much more the weak and the sinner. Yan, tingnan niyo po sa Tagalog po. Kawikaan, Kapitulo 11, talatang 30 at 31. Huling talata na po yan. Dito sa Kawikaan, 11, 30, 31.
Ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay, at siyang pantas ay humihikayat ng mga kaluluwa. Narito ang matuwid ay gagantihin sa lupa, gaano pa nga kaya ang masama at makasalanan? Yan. Sabi rito mga minamahal, ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay. At siyang pantas ay humihikayat ng mga kaluluwa. Totoo po ito mga kapatid. Katulad po ng mga commander, ng mga abusayap, galit na galit mga minamahal sa Biblia, sa pangaral ng ating malapastor. Pero nung mapatunayan nila mga minamahal, ang dala ng ating malapastor doon sa talipaw lusulo yung pag-ibig ng Diyos, yung kapangyarihan ng ating malapanginoon. At yung galit nila napalitan ng pag-ibig. Natuto silang magpuri sa Diyos. Nagkaroon sila ng pananampalataya. Naniwala sila mga minamahal na totoo pala ang Biblia. May kapangyarihan. Amen! Kaya po mga minamahal, nung binobomba na po ang mga abusayap, kasama ng ating malapastor, mga 12 prayer warriors, dahil papauin na eh. Pero dahil nandyan yung tinatawag nagkaroon ng military assault, kasama yung ating mga grupo, yung ating malapastor. Nung papauwi ng mga minamahal, parating naman yung mga military. Sabi ng mga abusayap, sa ating malapastor, sa mga 12 prayer warriors, huwag mo na silang umalis. At nagtaka sila, bakit ayaw pa silang paalisin? Sabi nila, sila raw po ang proteksyon. Amen! Ating malapastor, mga 12 prayer warriors, proteksyon sila. Bakit? Dahil habang binobomba mga bumabagsak yung missile, nakikita nila yung missile, mga papunta na sa kanila, umiiwas po ito. Lumilihis na parang may isip. At ito'y napatunayan po mga minamahal ng piloto. Nung nakauwi na lahat, sabi nila siya yung piloto, pati yung nagmamasinggan, napatunayan nila mga minamahal na tayo po ay talagang pinili ng Diyos. Amen? Ating malapastor, tunay na propeta ng ating mahal na Panginoon, lingkod ng ating dakilang Diyos, kasama po ng mga mananampalataya, 12 prayer warriors. At ang sabi nga po ng banal na kasulatan, ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay, at siyang pantas ay humihikayat ng mga kaluluwa. Salamat sa Diyos. Tayo po ay nahikayat ng tao ng Diyos para tayo po ay makatanggap ng pagpapala. Kaya bumilang na po tayo ng taon mga minamahal, yung ating mga mabubuting gawa, nakarecord po ito, kaya lalo tayo pinagpapala dahil habang tayo gumagawa sa kalooban ng Diyos, lalo po tayong bibiyayaan, bubuhusan mga minamahal ng pagpapala. At hindi lamang po yun mga minamahal, kundi lalo pong hahaba pa yung ating buhay. Sabi, narito ang matuwid ay gagantihin sa lupa. Purihin ng ating mahal na Panginoon. Kaya habang tayo narito sa lupa at patuloy tayo naglilingkod, merong kagantihan tayong matatanggap mula sa ating mahal na Panginoon. Hindi ganti mga minamahal ng kapahamakan, kundi tayo po ay gagantihan ng mga pagpapala mula sa ating dakilang Diyos. Ngunit sabi rito, gaano pa nga kaya ang masama at makasalanan? Kaya marami mga tao napapahamak, wala silang proteksyon. Bakit? Ayaw nilang maglingkod sa Diyos. Ayaw nilang dadalo mga minamahal. Ayaw nilang manampalataya. Dahil nga po mga minamahal, meron silang nakagis ng pananampalataya. Ngunit tayo po ay pinagpala. Iniwan na natin yung ating nakagis ng pananampalataya. Tayo po mga minamahal ay dito sa tunay na turo ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating mahal na Panginoon, siya noon, ngayon at magpakailanman. Hindi siya nagbabago. Yung ating nakagis ng pananampalataya, kailan lang po ito? Panahon ng Hapon, panahon ng Kastila, sa atin, noon pa mga minamahal. Amen? Bago likhain ang mundo, ay meron na pong salita ang ating mahal na Panginoon. At ito ay ating sinasampalatayanan. At ang lahat ng mga nananampalataya sa ating mahal na Panginoon, hindi lilimutin ang ating mabubuting gawa. Manampalataya ka sa Diyos, nakarecord ang iyong pananampalataya sa langit. Maglingkod ka sa Diyos, nakarecord ang ating mabubuting gawa. At ang sabi, gagantimpalaan tayo ng gantimpala dito sa lupa at higit pagdating ng rapture, langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos. Kaya mga minamahal, huwag tayong magsasawang maglingkod. Huwag tayong magsasawang mga minamahal na ating ibigay ang ating oras, yung ating panahon, yung ating lakas
tuwing Bible study po natin sa lugar na ito. Dahil habang ginagawa natin ito, tayo pong lahat ay pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord! Puri ng ating mahal na Panginoon, tayo lahat ay umawit. Awitin natin ang isang awitin. Glorify Thy name. Hallelujah. Habang inaawit ang awitin niya, i-glorify natin mga minamahal ang banal na pangalan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Habang tayo po'y nagpupuri, habang niluluwalhati natin, gino-glorify ang banal na pangalan ng ating mahal na Panginoon. Tandaan natin, sabi ng ating pag-aralan, hindi lilimutin ng Diyos ang ating mga gawa, ang ating mabubuting gawa, mga minamahal. Ito'y nakarecord sa langit. At ito ay ibibigay sa ating mga minamahal, ang mga pagpapala. Walang sakit karamdaman ibibigay sa atin. Hallelujah. Iniwas tayo, ilalayo tayo mga minamahal sa kapahamakan. At ibumuo sa atin lalo ang mga pagpapalang pinansyal, lahat ng mga biyaya, lalo tingin sa spiritual. Hallelujah, hallelujah. Tayo po ay katulad po ng punong kahoy na buhay. Lalo sa kumanga, lalo po mga minamahal, ibumuos po ang biyaya at pagpapala mula sa Diyos. Hallelujah! Walang may gagantit, may susukli sa iyo. Karapat dapat kang luwalhatiin. Walang may gaganti, malapay kundi glorify, luwalhatiin ang iyong banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos nagpapagaling ng aming mga sakit karamdaman. Ikaw ang nagproprotect sa aming mahal na Panginoon. Sa oras ng kapahamakan, kami po'y inilalayo, iniiwas o Diyos. Maraming salamat sa mga pagpapala na aming natanggap hanggang sa mga pagpapala pa naming matatanggap o Diyos. Purihin ka, O Diyos, hallelujah, sa pangakong buhay na wala hanggan. Aming makakamit,
aming matatanggap, O Diyos, sa iyong muling pagbabalik. Kaya mahal na Panginoon, pupurihin ka namin, luluwalhatihin ka namin habang kami may lakas at buhay na iyong kaloob. Thank you so much, dear Jesus, so great thou art. Hallelujah. Habang patuloy nating nararamdaman ang matamis na presensya ng ating mahal na Panginoon, tuloy-tuloy po tayo mga minamahal sa ating po mga pananalangin, ating po mga kahilingan. Hallelujah, idulog natin sa trono ng biyaya ng ating mahal na Panginoon, makaabot sa biyaya ng ating dakilang Diyos. Ang ating mga ginagawa, mga minamahal, tandaan natin, lagi nating isip, mga minamahal, ito'y nakarecord. Hallelujah, nakakaabot sa trono ng biyaya ng ating mahal na Panginoon. Sa bawat dalangin natin, mga minamahal, merong katugunan ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa lahat na may mga taglay pang karamdaman, ipatong kanang kamay sa parting may karamdaman. Kung kayo po nangihilan ng lupay-pay ng lamig, dalawang kamay niyo pong itaas. Sa lahat ng mga problema at suliranin, hallelujah, tayo po ay sama-samang dumalangin sa way natin. Lahat ng unang mga sakit, mga karamdaman, mga problema, kahirapan, kawalan, hallelujah, mga pagsubok, ito po ay pawiin ng ating mahal na Panginoon. Sama-sama tayo mga minamahal dumalangin, maniglo tayo sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa mga panalangin ng aming mahal na pastor, narito po kami mahal na Panginoon sa aming po mga individual na mga pangailangan. Ipagkaloob niyo po mahal na Panginoon ang kagalingan sa lahat na may masakit karamdaman, sa lahat ng mga kumakarap na mga pagsubok. Ikaw po mahal na Panginoon gumabay sa kanila, mapagtagumpayan po nila ito. Pawiin niyo po tultasin mga problema at siliranin kanilang kinakaharap. Sa lahat din po mahal na Panginoon na mga nasa kahirapan, hanguin niyo po mahal na Panginoon. Ikaw po mahal na Panginoon magpala sa bawat sa amin. Patuloy niyo po kami mahal na Panginoon kawaan. Iunat niyo po ang iyong pagpala kamay sa bawat sa amin. Humingi po kami ng kapatawaran, mahal na Panginoon, sa lahat ng aming mapagkukulang, sa lahat ng aming mapagkakamali, sa mga kainaan aming nagagawa, ang mga balang sa mga bagay na aming di nabantayan, mahal na Panginoon, di kaaya-aya sa iyo. Patawarin niyo po kami, mahal na Panginoon. O Diyos, ito po sa madalangin namin. Minsan pa sa banawang pangalan, mahal na Panginoon Jesus, sabay-sabay namin sinasaway ang lahat ng unang mga karamdaman, katulad ng cancer, na kayo matibig namin, dislupus, goiter, asthma, stroke, high blood, kasal, anemic, kasal, in Jesus' name, be healed in the mighty name of Jesus. Problem is not vices, begun infirmities. Kasal, in Jesus' name. Give us strength, O Lord God, be strong in Jesus' name. Be blessed us, O Lord God, and we claim the victory in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Mga minamahal, bilang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon, tagumpay sa araw pong ito ng ating pong pananambahan. Tayo po ay magtaas ng kamay at tayo po ay tatalon, sabay sigaw ng 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Buong lakas, ating makamit, biyaya at pagpapala, tagumpay ng ating malapit kaligtasan. Sabay-sabay po. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. God bless po mga kapatid. At diyan po nagtatapos ang ating maikling pag-aaral ng salita ng ating pinakamamahal na Jesucristo.